Parang may narinig ako ng billionaire guy, sabi niya, ang gawin mo lang talaga, tinanong siya kung ang advice niya for the younger generation. Sabi niya, just stay in business. No. Simple lang eh, no? Stay in business. Kala mo ganun kadali. Hi guys, welcome back sa podcast ng Maverick and finally, for the longest time, we have our guest, the OG, day one natin to. Day 0 kung pwede pa eh. Frank Mendoza, bro. Yes, sir. Welcome sa office. Salamat. Let's get it. Kamusta? All good. Binalong tayo. Yes, sir. Too long. Oo nga eh, parang finally, nag-decide na kayong lumabas ng maayos sa internet like this, no? Alam mo naman tayo bro, mahihain tayo. Oo nga eh, di buti may oras, kaya alam ko naman oras yung dahilan ever since. Dati sinasabi mo sa akin, gusto mo na mag-content and everything, Pero lately, magkakasama tayo every week eh. Kaya Every week, yeah. 3 weeks. right. Ganda nung nangyayaring resulta actually. Kasi si Francis sobrang busy eh. Oo Well, nga tayo eh, rin oo naman. Pero, Kayo rin eh. Oo. Kaya hindi kayo maka-content and all that, diba? So, meaning parang medyo nakuha ba natin yung flow ngayon? Diba? Ganun yung nangyari sa inyo eh, diba? Parang ganun eh, nakuha nyo ang flow, no? After ilang years. Saglit lang, overnight success, Overnight no? success lang, bro. Overnight success. isang dekada lang naman. One lang yun, 1 decade. 1 decade. 1 decade. Nakuha na rin, no? 1 decade ba inabot? 10 years. bro. Masasabi mo, no? Ngayon yung fountain. Na smoothest ever. Smoothest sailing nyo ever. Yes. 10 years. From marketing, operations, even yung stocks. Kasi last year, naubusan pa kami ng stocks eh. Ngayon, pare, everything's set. Ano pa lang, parang Q3 pa lang, everything's set for Q4. Kaya, March na yung pinaplano nito eh. March na nga pinaplano ko next year. Congrats. Alam mo naman- Ang sarap marinig nun, di ba? Pag yung projections mo, na-advance mo, iba yun eh. Ibang game din yun Ibang gaan din sa balikat. Oo. Di ba? As a businessman na magawa mo yun, di ba? Actually bro, yung notes ko nga for next year na eh. Lahat ng plans ko for next year na eh. Yung quarterly release ko ng product, Wow. yung events, yun. So yun. Ideally, yun naman talaga eh. Totoo. Pero kung nag-negosyo ka and start ka from bootstrap zero, alam mong di mo talaga masusunod basta-basta yun, di ba? Dahil Pero sa kasi cash flow. Iba yung game ng 0 to 1 million. Tsaka 1 million to 5 million, 1 million to 10 million. Right. Per Iba yun. bracket, iba-iba eh, no? So, Iba yun. ito yung ideal, pero magagawa mo to yung advanced planning, maayos na, cash flow mo, okay, medyo down the line pa talaga eh, no? Parang, Kasi dito wala ka pa na makaayusin talaga technically. Oo, Dahil totoo. ganitong ka-advance eh. Diba? Sa Feeling ko nga bagay. minsan na-overcomplicate na iba eh. Na gusto nila yung advance yung ginagawa nila pero andito pa lang sila. yan ang napakadalas na Diba? napansin ko na Parang ngayon. ayun yung nagiging mali na parang hindi tuloy gumagana. Mm. Kasi iba eh, di ba? Like, kunyari kung bago ka, mag-aasta ka na kung paano gumalaw yung Nike. Hindi Tama. pwede. Hindi pwede. The questions you ask, masyado nang further down the line. Overthinking na yun. Oo, overthinking. Kaka-aiming na nun. Kumbaga Totoo. dadating ka doon, pero dito ka muna. Dito muna tayo. Ganun. Tama, kasi napansin ko rin yun eh, na-advance na sila. Nasa idea making pa lang, bumagsak na yung negosyo niya. Di ba madalas ganun? Ay, ang dami nang naisip na kung ano-ano totoo. umabot na sa problema, bumagsak na. Oh, easy lang. Gawin mo muna. Gawin mo muna. Let's take the first step muna. Isa pang factor na hindi na-overlook madalas yung current zeitgeist ng mundo. Yung current feel ng mundo nagbabago eh. Totoo. Di ba? Hindi pwedeng, naisip ko to gumana ngayon, sure to 10 years, 20 years gagana. Hindi pala ganun eh. Kailangan talaga adaptable ka. Yung skill ng adaptability, bro. Tsaka Natanggap. resilient. Resilient. Diba? Tangina. Kasi kung 10 years, paano ka aabot ng 10 years? Feeling ko kasi sa negosyo, di naman pagalingan lang. Patagalan Patagalan. talaga. Diba kasi parang ilan na yung mga competitor mo na kasabay mo, tapos biglang nawala. Pero magagaling. Oo, Diba? Parang totoo. ganun yung point. Tama, sabi nga nila, parang may narinig ako ng billionaire guy, sabi niya, ang gawin mo lang talaga, tinanong siya kung ang advice niya for the younger generation. Sabi niya, just stay in business. Oo. Simple lang eh, no? Stay in business. Kala mo ganun kadali? Ang dali Dali pag pakinggan, no? Stay in business. Pero, Try to fucking do it, no? Over the course of 10 years. Bro, eminently. oh, 10 years.
Pareho tayo 2015. Yo, Yeah! 2015, no? Oo, 2015 babies, no? Pero kung isipin mo, pare, kung tao to, yung business natin, 10 years old pa lang siya. Oo nga. Di ba, napag-usapan natin to before, naalala mo? Totoo. Ilang taon pa lang yung business natin, no? Nung napag-usapan natin to, 5? 5 years yata, oo. Di ba? Oo. Parang 5 years Naging old. convo namin to somewhere sa, ewan ko kung saan. Australia. Sa bazaar somewhere. Bazaar Oo. yan. Ang dami naming oras mag-usap, walang sales eh. Nakatambay kami doon sa table. Sabi na sa feeling Kasi lagi tayong maaga nagsisimula, di ba? Totoo. Ang sales papasok hapon pa yan, Oo. gabi. Doon na tayo hindi magpapansinan. Yeah. Hiwalay na kami yan. Makita ko si Brian, parang ang daming ini-entertain, ang daming kausap, Tapos di ito, ba? daming Susukat. Oo, ganun. Busy-busy na. Sa umaga, yan, dyan kami. Talastasan kami ni Brian yan, di ba? Tapos doon pa tayo nagkaturuan ng Photoshop. Oo, doon yung patay na oras. Grabe, credits to Brian talaga. Like, yo, kaya maganda ang website ng mn-la.com. Pinuro pa yun. Commercial, pare. Diba? Kaya maganda yung product, doon, photos talaga. Simula nung una, kasi standard ko pa lang talaga ng pag-i-edit nun, binigay niya. Na napakahirap yung tinuro niya sa aking standard, di ba? Walang gumagawa nun, bro. Kahit tanong Hindi mo ko na magagaling. kwento, syempre. Secret sauce namin yun, di ba? Pero Yeah. pag may mga nakakita sa akin nag-i-edit ako, na let's say graphic designer or something, sasabihin nga nila, ba't di nga ako mag-edit? Parang mahirap yung paraan mo. Hindi ko na-i-explain. Kasi marami akong magagawa dito sa way ng editing na tinuro mo na hindi ko magagawa dun sa way ng editing nyo. Di ba? So, Perfect naman na yung website ng M&A. Yeah. it speaks for itself. Pero tangina, bro, yung Mas pinasa ko na yung standard. Ituro na ko yun. sa'yo, pang pulpul yun. what Sa do you school, mean? pulpul. Ganun. Oo, Parang bro. shortcut mo yun eh, no? Pero it works. It works. Diba? As long as it works. So, napagana ko, yun, isang beses lang ako tinuruan ni Brian. Isang beses lang. Dala ko yung luma akong HP na laptop, di ba? Yeah. Tapos ang turo pa niya sa akin, huwag na ako mag-mouse. Kaya trackpad na lang. O, trackpad lang ako, pare. Doon ako Diba? natuto, trackpad. Ayaw nila yan, bro. Ayaw Oo. ng designers Kaya yan, buong trackpad. buhay ko trackpad ako nag-i-edit ng Photoshop. Hindi na ako, okay din kasi kahit nasaan ako. Saan ko lang Hindi mo na tropa. kailangan maghanap ng patungan. No? Oo, hindi nga ako nagkaroon ng mouse. Kailan na lang, hindi ko pa nagamit eh. Pero yung trackpad Rinig mo lang yun? ako. Trackpad. Trackpad, lumang HP na computer. Naalala ko yung HP na laptop na yun, inasar pa ako ng TSA sa LA. Kasi di ba ilalabas yung Oo. Sabi niya, that's Jurassic, bro. Sabi niya. Doon ako pang Photoshop din doon eh. Kapal yung HP na laptop na yun. Bigat pa, no? Oh, graduation gift sa akin. Hindi mo ganun katagal. Graduation gift. Noong high school. Ganun siya katagal na. Graduation gift sa akin nung high school yun. Going into college. Hanggang 2017, 2018. 2020, hanggang 2020 pa. Grabe. Oo. High school graduation, 2012. Mga ganun. Ha? Hindi oh. Hindi. Anong high school? College ka nun. 2010. Ano ba Ay, graduation? nagkano pa ng 2000. graduation eh. 2015 ako Pero graduate. Ng high school? College. Oh, college na yung 2012. High school. Pero high school matagal pa Ay, talaga. 2008. Kaya mga ganun. Matagal na yung laptop talaga na yun. Magaling sobra. talaga mag-alaga itong si Francis Tapos, ang nangyayari pa no, kaya pinalitan ko na kasi, mag-i-edit ako ng, let's say, 27 flat lays, di ba? Hindi ko sinisave. Kasi meron ka namang parang batch save na na pwede mo gawin, di ba? Pucha, nag-crash. Ang dami nun, bro. Mag-release ako bukas. Ganon, may drop ako. Tapos nag-crash. Ulit ako lang tulog. So doon na, hindi pa rin ako nakabili ng laptop. Kala nyo nakabili ako. Hindi pa rin. Tiis-tiis, save ka isa-isa. Tapos, siguro, ilang taon na si Emily Day, matanda na siya noon, mga 5 years old na yata, 6. Tsaka lang ako nagkaroon ng maayos-ayos na laptop. Second hand na MacBook. Pinili ko yung huling may USB port. Yung huling version. Sira pa yung speaker, kaya mura lang. Hindi ko kailangan ng speaker eh. Oo. So, sirang speaker. Basta okay yung trackpad, okay na yan. Kaya na, bro, believe ako Imagine mo si MNLA, 6 years old, 2021. May pera ka na noon, pero Oo. you still chose na bumili ng second hand. Kaya mo na siguro bumili ng iMac noon eh. Oo naman. Galing, no? More of product ko pa rin talaga gusto ilagay yung pera siguro. Na ang mahal mag-develop, pare. Mahal yung mga gusto kong scale ng development up to the fabric eh.
Di ba? So, wala pa rin akong pera. Yung fabric mo, di ba? Oo, yung mga cotton, siguro 80% ng nasa selection. Galing, no? Hindi ko Tinimpla pa ko yun. natatanong sa'yo, di ba 10 years na ang MNLA? Kaya anong year kayo parang nasabi mong gumanon talaga? 2019, 2019. So, nag-pandemic. Pandemic ka din. O, kasi nag-start naman talaga akong ayusin siya 20 ano pa eh. Actually, 2019 pa eh. 2015 to 2019. Parang tayo, di ba? Makulit pa tayo. Oo. Na, nagsa-side quest ka pa, di ba? Kung ano pang tinatry. Nag-Australia pa yan, di ba? Tayo na, ano bang ginawa? Nag-indie film pa ako. Puta, artista nga pala to noon, Iko. Doon kita nakilala eh. Yun ang pagkakilala ko sa'yo noon. Actually, Kasi peak mo ng pagpa-project, di ba kasama ka dun sa sikat na film? Ano yun? Ang Ano yun? ang kwento nating dalawa. O, hanapin yun. Ang kwento nating dalawa. AKN. May hindi yung gaya na ano, di ba? Na nag-viral. Wey, Ano nga yung sinabi mo dun? Mahal mo. Mahal mo. Oo, mahal ka. Ayun. Anong Nag-viral year to? yun eh. yung movie mo na Lapit to. ko ka. Tayo, anong year ba yun? 20... Pakita niyo yung 2016. meme dito. 2016? Hindi ko alam. Basta yun yung naalala ko sa inyo, yung busy ka sa mga projects mo, di ba? Oo, tayo na to. Imbis na makilala ako as businessman, punta artista eh. Artista ka Hindi ko na talaga naman eh. ano. Hindi ko makita. Nagkakilala Oo, naman pasok kami sa bazaar. Nagde-negosyo. Tayo na, Pero binangkan artista ako ka talaga. artista. Artista, nagpi-premiere night pa, di ba? So, Pumunta pa kaibigan lang akong ako para sa artista. mga premiere night. Oo, busy siya nun. Tapos may kasama kang leading lady, di ba? Parang gano'n. Wala. Si Brian, Papa Leonardo DiCaprio na ng Pinas ah. Di ba parang ganun kasi yung role mo, Yeah. di ba? Ano, romantiko, ganyan. Pero ganun pa talaga Pilyo. sa Pilyo totoong siya buhay. Yun talaga ako. Oo, Ako yun yun. kasi. Kaya nag-work yung film eh. Kaya nag-work ako dun sa film. Yun ako eh. That's exactly who I am. Yung mga matagal ko na kaibigan, alam nila yan. Yung mga So, nakapanood. parang mas madali mong na-portray. Oo, puro parang normal lang, natural lang. Natural lang talaga. Saan mapapanood yung movie na yan? Wala. Netflix, gano'n? Wala na bro. Merong namirada nasa YouTube. Full film? Full film. Ang Kilala ko, kwento natin alam ko dalawa. ako ano school yung namirada eh. Gano'n katagal mong pinilm yun? Pare 2 days lang. Holy. 2 days lang yun. Ilang minutes yung film? Parang full eh. Full length, 1.5. 1.5. 2 days? 2 days lang bro. Kasi thesis film lang yun. Thesis film lang yun ng prof namin nung It college. turned out lang na talaga nag-boom. Parang gano'n. Pinalabas, What? Di ko alam tong backstory na to. Akala ko talagang legit na film siya na pinroject nyo and like... hindi bro. Ang Hindi, nangyari, artista yung kasama mo, di ba? Oo, Artista lang. artista, Hindi, siya? si Nico Manalo, tsaka si Emmanuel Oo, Vera. artista Oh, talaga sila. kaso, parang ang nangyari doon, kung hindi ako nagkakamali, si Nestor, thesis film. Kasi masters na yun sa UP Film. Tapos, si Nico, matagal na niyang nakakatrabaho. Kasi production designer si Nestor. Matagal na niyang kilala yun. Kaya nung sinabi niya na may thesis Award film ako, winning yun ah. Siya yung sa, ano to? Yung sa MMFF. yung kala Vic Soto. Director Sines. Director. Pero nagpo-pro design siya. Award winning ako. Congrats, Meng. Pero solid yun. Tapos, nung magti-thesis film siya, alam ko may usapan na sila ni Nico na si Nico ang aarte para sa film. Tapos ako, last minute, literal last minute addition ako dun sa film. Gabi yun, nag-message sa akin, Bray, pwede ka ba bukas? May Paano kanya nakilala naman? teacher ko siya sa CSB. Okay. Tapos, sabi niya, pwede ka ba bukas? May trabaho ako doon Graphic designer ako doon sa isang maliit na company. Sabi ko, oo, pwede ako. Nag-leave ako. Ba't alam niya nag-acting ka? Hindi. Baka Ano ba? bagay lang sa Kasi kilala, close din namin si Nes. Oo. Ha? Ganun lang. Pero wala kang background sa acting. Wala bro, as in Ba't first, naisip na ipag-acting ka bigla? hindi ko alam doon. Tapos lead role na rin yun di ba? Supporting. Pero Supporting ilan lang kasi lead. kami doon. 4 lang kami artista doon. Yun nga ba't ikaw yung pang-apat doon, no? Di ba? Ba't ikaw yun? Yung artista nga yung mga kasama. Yung isa, 4 kayo, 2 artista, 2. Actually, yung 3 umaarte na talaga. Oh, tapos? Wala. Buti na intindihan mo yung mga gagawin mo doon, script, whatever. Ha, paano yun? Wala. Yung script, nung umaga ko lang nahawakan. Tapos tinuruan lang ako on the spot.
Yun lang. So para siyang school project yung vibe, Ganun, ganun. bro, ganun. Pero talaga. kompleto, may ilaw siya, di ba? Pro naman yung dating eh. Oo, kasi may ilaw naman, pinahiram siya ng CSB ng ilaw eh. Oh, Gears. Pro. Like, di ba? Parang pro level talaga naman. eh. Pro level siya eh. Ganun lang yun. Ganun lang yung nangyari. Pero dahil nag-boom yun, yung pangalawa, ayun, ano na, legit na film na, di ba? Production level na. Oo, sa TBA na. TBA Studios na. Yun, ilang araw niyo na shoot yun. Matagal yun sa kanila. Excuse me. Konti lang ang role ko doon. Siguro 2 days lang ulit ako doon. Yun. Pero negosyante ka na nun. Kasi may folk na tayo. Actually, nag-shoot kami sa folk na. Oh, may folk na. Wait, kailan tinayo ang folk? Ang year tinayo ang folk? 17? 17. 17. Sa Escolta. Benjola. Escolta. 17 kasi nag-anniversary, nag-8 anniversary tayo eh. Nagpa 8 pesos haircut ako eh. Wow. Okay. Ayun, yun yung mga ginagawa Actually, may Maverick na nun eh. Aha. Pero, Artista ka pala nun, tapos may folk ka na rin. Ikaw, Iko, anong ginagawa mo this time? Nagki-crypto tayo nito eh. Oo. Di ba? Oo. Dropshipping. Dropship hindi pa ata. Ay, ako eh. 20. Pumasok ako nun mga 2019. 19. 17, interesado ka pa lang. Hindi kasi dati, video editor talaga ako. Ang nangyari kasi sa akin nun, nag-work ako sa international company, di ba? Okay. E-commerce company siya. So, yung pinag-workan ko, Black Friday nun, sinabihan ako, yung isang video na nagawa ko, parang nag-generate siya ng $90,000. So, Word. nagulat ako. Nung time na nalaman ko yun, doon na ako nag-deep dive sa marketing. Ganun. So, ginawa ko talaga lahat ng best ko para mag-transition. into marketing. So, ayun yung parang sacrifice. Mga 2 years ako, hindi ako nagpakita dito, mga 2 years. 2 taon. Anong ginagawa mo? Inaaral ko yung marketing. Andiyan lang siya sa bahay. Anong work mo nun? Video editor pa rin. Hindi na. Ayun na yung parang inuti ko na from video editor to marketing. Yung sa advertising. Gets. So parang freelance ka na nun. Yung mauna ako nun. Tapos, kumbaga nagpapa-level up. Ganun. Pero may Maverick na nito eh, di ba? Meron na, pero niran lang namin yun, pandemic din. Kaya kita tinanong kung saan ka nag-boom. Kasi kami, dun din kami. Same pandemic. 2020. Kumbaga naman, ginagawa naman natin lahat before pandemic. Pero yung masasabi natin, uy, putik, business na to. Correct. Na parang kailangan na may install ng mga sistema, ganyan. Kasi dati talagang ano lang. 2015. Free flow lang. Kung ano lang, sa may bazaar, okay. Tapos safe. Pero ikaw bro, during that time, 2017, ano nang MNLA focus? Doon ka May nakafocus? side quest ka ba? Ano bang mga ginagawa ko nun? Madami. Talagang sobrang konti lang nung months na binigay ko nun kay months sa year na yun. Siguro 2-3 months lang ako nag-drop. Parang basta konti lang talaga eh. Naalala ko nun bro, pinuntahan mo ako sa folk no, nagpagupit ka. Tapos parang nagda-dropship ka na nun ng chinelas ba? or Yun, sandals? nagda-dropship ako, tama. Suot mo pa nga yun. Oo, yung sandals. Tapos may pinupush ka sa akin na yung mga prefab ngayon. Tama. Prefab na bahay. Oo, napasok naman ako sa real estate nun. So marami akong kung ano nung side quest nun. Pero memorable yung dropshipping na yan kasi natuto ako mag e-commerce. Yan, doon ka matututo sa dropshipping eh, di ba? Kasi magagawa mo ng full operations yung business ng basically free. Tapos yun, napagana ko yun. Doon na ako nagsimula makapag-travel actually, ng mga era na yan. Kasi ang laki na nagagastos ko sa card, sa advertising. Sa card, ilagi kang mako-convert mo sa miles. Kaya po sobrang dami ko napuntahan talaga na puro free Bro, Madalas yun. Galing Ang pera ko napupunta talaga sa business eh. So ang gagawin ko nga sa ibang bansa, ang gastos ko lang talaga dapat doon pagkain. Hindi ako nagsha-shopping like hindi unless gusto ko yung product na going base o parang reference ko to. Ganda ng material, gusto ko rin ng ganito. Business pa rin. Kumbaga R&D. Ang gastos ko lagi pamasahe para makapunta ng stores at hawak-hawakan yung mga material. Tignan yung branding, tignan yung sa mga ganun. Nung nag-Australia ka, pumunta, isa sa una pinuntahan namin, Carhartt. Oo, nagpasama ako kay Brian nun. From mills to millions. Yup. Oo, ang ganda ng store nila doon. No? Tapos Pinoy yung bantay, nalala mo? Pinoy yung bantay doon. Yun ang ginagawa. Tama yun. Kaya nakapag-travel ako kasi. Yun, kaya ang dami ko rin natutunan eh. Dropshipping.
Ilang beses tayo nakita rin sa Australia, di ba? Sarap doon. Oo. Di ba na-form utak mo? Grabe ang galing ng branding sa Australia. Napansin ko bro, ang branding pala, depende rin sa edad ng city or country. Pwede yun. So halimbawa kapag batang city pa lang siya, kasi minsan sa loob ng batang country, may lumang city. So by city ko pa rin tignan. Na pag bata ang city, ang branding niya, hindi pa ganun kaganda, hindi pa ganun kapulido. Ito tanong ko. First, like, in terms of fashion, per city, may Per city, yes. Pansin ko naka-anchor sa weather. So napakalaking factor ng weather kasi sa lifestyle ng tao eh. True. Di ba? Totoo. So doon nakabase ang routine niya. So from food to tulog, to working hours, to labas. Even sa fragrance, sa pabango, bro, nakabasa sa weather. Pag ang country, Humid. let's say Pilipinas, Oh. mainit, diba? Mainit. Summer. Ang mabenta dito, ang mabenta sa pang-amoy ng Pilipino, fresh. Fresh and light. Citrus. Citrus. Pagka winter, malalim yung country. Ang mabenta sa kanila, spice. Okay. So weather influence din eh, di ba? Pati pag-move daw ng mga tao around the earth, yung mga ganun-ganyan. Weather related din. So halimbawa, pinakamagandang weather, anong alam niyo pinakamagandang weather? Di ba lagi sinasabi, California? Di ba? Parang all year round, maganda yung weather, di ba? Sabi, doon daw nakatira ang mga highest testosterone males. Kasi, nung nagsimula mag-travel ang mga tao, palayo ng kung saan sila main nanggaling. I forgot kung saan talaga nanggaling eh. Basta doon, yung mga nakaabot doon sa bandang California, Mexico, sila yung mga talagang nag-travel ng malayo. Yung iba huminto na sa mga nadaanan nila. Okay na to. Settle na tayo dito. Konti na lang inakaabot dun. Kaya sila lang inakatagpo ng magandang weather na yun. Kasi parang di pa sila settled dun sa ibang nadaanan nila. Kaya yung mga nakaabot dun, malalakas sila, high testosterone sila. Kaya madalas daw sa Amerika, ang mga tao gusto magkakahiwalay kasi high testosterone sila eh. Parang gusto nila ng alone time din, whatever. Basta parang ganun. So, Ang galing, no? It makes sense, oo, no? makes sense, di ba? Yung mga pinaka-malulupit, Dun sa best weather sila. sila yung hindi huminto. Yun pa, o sila hindi uminto. Ngayon, sa best weather din, syempre, related din dun yung quality ng food, quality ng air, quality ng health, di ba? So, pag maganda yung weather ng lugar, tumataas yung value niya, basically. Quality ng life. O, parang ba sa Dubai, nung nagpunta ako doon, napansin ko, grabe nakaka-congest ng ilong. Yung weather nila, parang medyo mahirap masanay sa weather nila. Kailangan matibay kang tao, parang gano'n. Kaya siguro, late na sila na-develop. Parang list of the priorities sila na lugar kasi hindi ganun kaganda yung weather eh. Walang titira dyan. Parang ganun. So hanggang sa, may nag-develop na siguro ngayon. Pero inunang i-develop siguro yung mga magaganda ang weather. Di ba yung mga lumang cities, I think sila yung mga may four seasons. Melbourne. Di ba? In a day. In a day. In a day. Melbourne. Oo nga eh, di ba? Pero yun nga, yung branding napansin ko tuloy, parang, yun nga, naka-factor in din yung age ng city. Kapag lumang city siya, maganda yung fonts. Tingnan mo sa Manila. Di ba? Di ba? Ang ganda ng mga font, maganda yung, you know. Yung mga old Manila, no? Downtown Manila. Yes. Scott, yan. Iba, di ba? Iba yung mga signages, kahit iba yung mga lumang restaurant sa Binondo. Di ba? Iba yung calligraphy. You know? Tastefully done. Tastefully done. Maganda So, sa mata. It works for the whole ambience. Hindi siya parang out of place. Maganda. Meron kasing iba maganda by itself. Pero out of place siya. Tama. Parang ganun. Tama. So yun, sabi. Kaya, napansin ko pala na masarap din bumisita sa lumang cities. Kasi parang sila yung mas developed pagdating sa branding. Ano ko ba? Speaking of Lumang City, Prague. Lumang City ang Prague. Ano, pangarap kong pumunta dyan sa Prague. Nag-Euro trip ka din ng Prague.
City yata, hindi. Amsterdam. Oo, yun. Lumang city ba? Yes. Sobrang ganda ng branding dun sa Amsterdam. Magaling, maganda. Ano yung isang gustong-gusto kong brand dun? Pata. Pata. Diba? Ang ganda ng brand Ganda. nila. no? Yung pang cycling. Yeah, may cycling din sila. Pang bike. Yun, nandun yung store nila. So, napuntahan ko pa nung maliit pa yung store nila. Tapos pagbalik ko, warehouse na lang nila yung maliit. Tapos sobrang laki na sa main block na gano'n. Parang, ang galing. Buhay na buhay ang fashion sa Amsterdam. Siguro nga kasi pag lumang sibilisasyon na kayo, mas naiintindihan nyo ang tela. Di ba? Mas naiintindihan nyo na kapag ganitong weather, summer, maglilinin ka, mag-woven ka. Pag winter, lalabas mo na yung mga sheep, diba? Mga wool mo. Japan, bro. Japan. Yung Japan, diba? Old kasi sila eh. Oo. Diba? Korea, kahit papano, medyo old din sila, diba? Dati pa, pag tinignan mo rin yung traditional clothes nila, very intricate na. Diba? Parang ganun. So, kaya gusto ko bumibisita sa ganun kasi nade-develop din yun. Iba talaga nagagawa ng travel for... Kahit hindi mo siya isipin na magugulo yung utak mo. Hindi, travel bakasyon ako, automatic eh. Automatic ko, gusto mo man o hindi. May nabasa ako noon na sabi, napanood ko tayo na mata lang ang organ na nasa labas ng bungo mo, pero part ng utak mo. Ganda. So kung i-feed mo siya ng i-feed, wala mang lalak ito. Di ba? Totoo, no? Kasi nga... Directly direct siya sa brain mo. Kaya nalala ko nung bata pa lang ako, hindi ko napansin na siguro, hindi ko napansin naturo na yun ng parents ko. Sabi ng tatay ko, parang basahin ko yung mga pangalan ng kotse, kung anong klaseng kotse siya, tatak, tsaka ganyan. So bata pa lang ako, napansin ko, lagi ako nakatingin sa labas ng bintana. Nasanay akong basahin lahat ng signages. Basahin. Pagtanda ko, tsaka ko lang na-realize na ang bilis ko pala tuloy magbasa at mag-process. Kasi minsan may papakita sa akin na mahabang quote or joke or whatever meme. Tapos nag-react na ako, 1 second pa lang. Parang babalik, nabasa mo na ba? Parang ilang beses na nangyari yun sa akin. So napapansin ng mga tao na ang bilis mo masyado magbasa. Diba? So ibig sabihin, effective yun. Na, Sobrang batak ng muscle mo sa mata. No? Oo. Like, halimbawa, makakita ko na off ng 1/4 yung tahi nito. Magugulat yung QC namin pag chinik niya. Puta, 1/4 nga. Oo, off nga, 1/4 nga. Diba? So magagamit mo rin siya sa business. I mean, saan pa ba ang mata? Iba, no? Iba yung years of experience na hindi mo alam na nagagamit mo ngayon. Mga ginagawa mo noon na, ito pala tumulong pala sa akin to, kung bakit nandito ako ngayon. Right. Kaya magandang isipin mo talaga, saan mo na-spend yung childhood mo most of. Kasi yun yung na-build mong skill set, most likely. Oo. Baka may nabasa ako yung technically yung operating system natin, namomold siya hanggang 7 years old. So kung ano yung gawin ng 0 to 7, malaki yung impact niya. So kung may trauma ka dyan, sa minsan nadadala mo. Pero maganda yung set yung experience. Foundation mo. Oo, kaya nga diba, parang napansin ko sa yung magulang mo, parang mentor mo na Talaga. Both parents. Mother, father. Oh. Sa life mission ko yun, mamili ko parents ni Francis. Oo naman, bro, let's go. Noon pa yung tatay. Tayo sa bahay. Gusto ko mamili yung tatay ni Sarap kasi dali ng parents eh. Alam mo, napansin ko yung mga tao, hindi lang nila masyado nakakausap parents nila. There's nothing special about me and my parents talaga. Matanong lang ako. Talagang tinatanong ko sila kung anong maisip kung gusto ko malaman nung bata sila, nung estudyante sila, whatever. Like, kaya siguro natutuwa rin silang magkwento at naturally, matuturuan ka tuloy nila kasi ang kulit mo, tanong ka ng tanong eh. Very good skill yan, yung tanong. Oo. Hindi ko alam kung sino nagturo sa akin nun eh, pero sabi niya sa akin, ang matalinong tao, tanong ng tanong, kaya huwag kang mahiya magtanong. Sabi niya sa akin, tita ko ata, o mami ko yun. Kasi dati nung bata talaga ako, tahimik ako bro. Nerd lang na bata na gusto lang sa loob ng bahay. Nanay ko pa nga nagsabing lumabas ako eh. Ganun akong tipong bata na sa loob lang ako, mag-drawing lang ako.
Yun lang. Tapos sabi niya sa akin, lumabas ka. Lumabas ka. Binila niya ako ng nung parang electric na scooter, parang ganun. Tapos may alarm clock ako sa likod. Yung triangle, naabutan niya yun, yung sumikat na alarm clock na triangle. Sino kaya nag-dropship nun dati, Igo, no? Kasi parang ganun yung concept niya, di ba? Alam mo yun, yung tumitilaok. Di ba? May ganun kami yung tumitilaok, naalala ko sa kampasin mo sa taas. So may ganun ako every 5:30 tutunog na yun. Kailangan babalik na ako. Pero anyway, yun lang. Tapos natuto na ako lumabas, makipag-socialize. Hanggang sa naging, na-practice ko na yung comms. Dati pa naalala ko, nag-hi lang, hello lang ako sa telepono, pinagalitan na talaga ako ng sobra-sobra kasi yung pagka-hello ko malamya. So dun pa lang, sabi, yung palang unang word pa lang, malamya na, ayusin mo na agad. Parang ganun, no, na, di ba? Pero parang fino-form lang nila yung ano ko ng Kailan mo na-realize gusto mo magnegosyo? Wow, ayos yun ah. Na-realize na gustong magnegosyo. Parang ito yung gusto kong gawin. Siguro nung nabayaran ako nung gumawa ako ng crash gear. Crash gear sa papel, alam mo yon, sa papel. Yun, di ko talaga makalimutan core memory talaga yun, 2 piso isa. Gusto lang talaga nung kaklase ko na marami siyang ganun kasi uso yun nun di ba? Tapos maganda yung gawa ko, talagang pulido pare, talagang pulido talaga yung akin. Kasi, oo, artisan level yung crash gear ko. Iba talaga yung hands ko, bro. 2 piso, sige, gagawin ko. Gawa ko 50. Kinabukasan, tingin ko sa kanya. Tapos yung simula nun, hindi ito yung nasa isip ko nung bata ako na yun. Siguro grade 3 lang ako nun. Pero, kung ngayon ko siya ipaprocess, natuwa siguro ako dun sa pakiramdam na papel lang yan eh. Tapos, hinaluan mo lang siya nung kung ano mang pagtutupi mo. Nagkaroon siya ng presyo. Mas mataas na value. Yun. Tapos, naalala ko, laging sinasabi sa akin ng lola ko, dumiretso ka sa manufacturer. Kasi manufacturer sila eh. Yung lolo't lola ko, manufacturer sila ng furniture. Direct sa source. Oo. Kaya sabi nila lagi sa akin, dumiretso ka sa manufacturer. Pag may hinahanap akong whatever. Hanapin natin yung supplier. Hanapin natin yung manufacturer. Kasi nga, ganun yung growing up siguro. Ganun yung business nila. Manufacturing sila eh. Kaya parang natuwa siguro ako mag-manufacture ng raw materials. Tapos, i-exchange mo into money. Tapos na-challenge ako na gusto ko ako yung best in the market. Na dapat, kung sino yung pinaka-the best ngayon, mabit ko ng value. Hindi presyo, value. Value, Value, di ba? More than the price, mabibigyan ko ng mas mataas na value. Parang kasi feeling ko yung mga tao madalas nagtitipid eh. Maraming business owners napansin ko nagtitipid sa value. They think about the money. Madalas ang tao napansin ko pumapasok sa pagnenegosyo para sa pera. Di ba? True. Di ba? Madalas ganun. It's normal, I think. Pero you're gonna learn. You're gonna learn. Oo, you're gonna learn. Hindi siya sustainable. Once you realize na hindi about sa pera, doon ka mag-grow. Exactly. Makakaramdam ng success, no? Oh, dun yung sustainability. Oo, totoo yun, no? Diba, Cliche man pakinggan. Yeah. Takinak kasi ako, sabihin ko, buka ko pera. Yeah. Diba? It's part of the goal. Kasi I want to buy my freedom. Correct. I want to buy back at kung ano yung kaya kong bilhin na oras. Pero, nung sinimulan natin na hindi na talaga tungkol sa pera to, doon talaga bumulusok. Doon talaga nagkakaroon ng growth. Ibang klaseng growth. Pero bro, galing no? Kasi ang ina-expect kong sagot mo, kaya mo gusto mong magnegosyo, medyo matanda ka na. Nagsimula ka talaga bata pa, no? I think so, comes naturally, I guess. Siguro kasi yung family mo, So yung mga family nakikita mo, mo. business. Oo, puro ganun yung nakikita ko eh. Kaya siguro, yun lang ang alam ko din. Hindi ko alam kung ano yung Baka iba eh. unconsciously, kasi ikaw feeling ko bata ka din. Baka may experience ka ng bata ka na. Ba't kailan mo ba nagustuhan ng business? Na masasabi mo? Hindi ko alam bro, hindi ko ma-pinpoint. Pero siguro, hindi ko pa kasi naupuan eh. Hindi ko pa pinag-iisipan yan. Pero,
if I'm, top of my head bro, naalala ko lang noon, nagtinda kami ng sweet corn, cheese corn, sa labas ng bahay. Tapos sumasama ako mamalengke sa Balintawak, umaangkat kami ng mais. As diretso yun, magkakayod kami. Bata pa ako nun bro, siguro. Age. Around 7 years old kakay. Oh. Nagano ako ng mais. Tapos dahil dun sa negosyo na yun, naalala ko mayroon kaming suking pipe. Tapos, everyday bumibili siya. Tapos tuwang-tuwa sa akin yung airmats ko. Wow. Tapos sobrang bait nung pipe niya. Alam ko pa nga itsura niya eh. Really? I still know her face. Tapos, sa pagmamais na yun, pula nakabili. Sasakyan, nakabiling aircon. Bros, cheese corn, tayo na. Saan to? Saan? Sa Tondo. Cheese corn kami sa labas ng apartment. Pero Like, ano, may cart, ano? Hindi, ano lang, sa labas Pwesto, ng- setup kayo. Okay, okay. Parang, ano lang, cabinet lang. Ganun. Wow, ilang years yung ginawa to? Isang taon lang yata. Bro, Ikaw kasi, ng kotse? oh, gago ako ulit. Tsaka aircon, nakabili. Taka na cheese corn. Sabi ko, taka na, ang galing. Baka yung next na business natin. Di ba sa 2026? Galing. So doon natuwa ka na. Kasi magandang first experience mo eh. Tuwa ako, bro. Ang ginatuwa ko nun, yung kasama ako mamili. Kasi Wow, madaling araw yun eh. oo. 2 a.m. Puta bata. Hindi, makulit ako eh. Buntot ako ng nanay ko eh. Sama ako, gano'n. Tsaka yung magagano'n. Meron pa kami screwdriver nun. Gaganunin muna ng kuya ko isang linya. Okay. Para ako gano'n na lang. Gaganunin mo na yung mais. Iyo. So, pero I'm sure madami pang ibang stories. Ikaw, Iko. Ako sa ano, tingin ko sa Ragnarok. Alam mo ba si Gab, si Sir Bueno? Doon kami Okay. nagkakilala. Ragnarok? Doon Paano? kami nagkakilala. Tapos nilapitan lang niya ako one time sa time zone. Pero kasi, ayun nga, sa Ragnarok, kasi doon diba parang nagbabayan sila din ng gamit. Yeah. Yun na yung Merchant, na-enjoy merchant, ko. ganun. Oo, yun na-enjoy ko. Yun, tapos Na-enjoy ko ano rin na lang, Ragnarok. parang grateful ako nakilala ko si Bray. Kasi nung college, alam mo gusto mo lang gumawa na gawa. Hindi naman, hindi siya about sa pera lang. Bawa, nag-ihaw kami. Nagbenta kami ng mga at Divisoria, tapos nabenta namin online, mga ganun. Yung mga trip na ganun. Yep. Tapos feeling ko more than sa, more than sa pagbi-business, na feeling ko makaka-relate naman tayo lahat. Yung thought na nag-create ka, feeling ko yun yung Yeah. yung mahirap i-let go. Kaya siguro ngayon somehow naiintindihan natin na hindi na siya about sa pera lang eh. Kasi kung pera lang feeling ko, lagi ko na sinasabi pag may nagtatanong sa akin na kung ano yung magandang negosyo or kung okay ba magnegosyo, gano'n. Para sa akin kasi, kung pera lang ang habol mo, ngayon, mag-empleyado ka. Kasi mas Tama. madali yan. Oo nga, no? Pera ka agad. Consistent ka. Work 8 hours, Diba? may money, di ba? Oo. Ganun. Totoo. siya Oo tinitingnan. nga, no? Mas madali kumita ng pera pag empleyado ka. Totoo Sa yun. umpisa. Totoo. Pero ayun nga, in the long run, syempre, yung tinanim naman, naanihin naman natin yan. Right. Pero kung pera lang talaga, ako I suggest, talaga. O kung yun yung main driver mo. Meron akong memory natin, look, nung college na hindi ko makalimutan tungkol dyan sa yung pag-create. Naglalakad kami mula LRT, kasi sabay kami, nagkakasabay kami sa LRT, kasi arma pa ako, LRT siya, Dios eh. Mag-aantayan kami doon, aantayin niya ako sa Dios eh. Sabay kami, papunta tayo ng SDA sa building natin sa CSB. Lalakad kami, parang nag-uusap lang kami, gusto kong mag-try mag-soccer. Alala ko yun, gusto mag-try mag-soccer. Tapos, parang napunta kami sa usapan na gusto namin magkaroon ng something we can call our own. Yun. Yun yung isa sa mga first time na nag-click sa utak ko, something to call our own. To create something na... Feeling ko doon nanggaling isa sa pinaghugutan ko kung bakit nagkaroon ng Maverick. Ba't nyo naisip yun bigla? Ang dami kasi namin gustong itry. Dami namin gustong itry yun. Gusto namin football. Kasi alam ko doon, nagbabasketball tayo. Tapos nag-ads tayo. Ang dami. Sobrang active namin nun. Sobrang active namin. Kung ano ginagawa din namin. Tapos napunta kami sa usapan na something. Naalala ko, Sige, nag-negosyo pa sige. to nung college. Di ako sinama eh. Anong negosyo? Pocket shirt. Oo. Pero hindi kasi yung nabenta ko yun nung sa economics na class. Nabenta ko, bumili Korean. Ang ginawa ko naman nun,
yung plain na shirt, tapos bumili ako ng leopard print. Tapos ginupit ko lang, pinatahi ko. Ira ng pocket shirts yan eh, no? Ira ng pocket tees. Nakakatawa eh. Nalala mo pala yun. Oo. Alam ko may picture ako dito. Nagtatampo ako sa'yo eh. May hinanakit pala si Brian eh. Hanggang ngayon eh, tiga mo. Yo, hindi mo siya sinama eh. Kung kasama mo ko, tangin na tayo na ang king of pocket Pocket shirts, shirts. oh. Sunod. Tinuloy, nakabenta ka nun, Iko, like, tinuloy mo ka sa business, ganun. Ay, hindi namin natuloy. Ang Ay, kasama ko hindi na. dapat si Gabs. So, kaya hindi natuloy kasi hindi na sa Hindi na pala natuloy. Hindi natuloy. Dumaan din ako sa pocket tees, mga camo, ganun. Yeah. Okay, mga Di ba? Yan. Wala. Mga pocket shirts yan, no? Ang tagal nyo na magkakilala, first year college, second year, ano? Parehas kaming... Ako, Oo. dropout ako eh. Kick out ako na Lasal. Engineering ako dati. Robotics engineering. What? Nagpo-program ako ng ng CNC machine. Nagdo-drawing yun. Nagpo-program ako niyan. Pero hindi ko kinaya kasi bulak ko eh. Sorry po. Batang ko eh. Ang tawag sa akin sa block, Dota Booty Call. Dota booty call. Bakit? After mag-Dota. Pag magdo-Dota sila, kahit may klase ako, pag tinawag ako, tara, Ulang. Sige. After yung Dota, lipat bargada, inom na ko. Ah. Nabuhay ko na. Kaya, bumagsak ako Lasal. Ako naman ustig. Oh. Pagsaka sa ustig. Uy, Ano pareho course? pala kayo. Ano course mo Talaga yun? ba? Commerce. Covers. Kala kong titinun yung estudyante. Ako lang pala yung matinong estudyante dito. Hindi ko ba? First mo ng college. Huwag na natin alamin. Dapat kasi dahil nakita nung lola ko lagi ako nag-drawing nga. Sabi niya, pwede daw ako mag-surgeon. So yun talaga ang nasa isip ko growing up. Akala ko brain. architecture. Hindi, neuro. Ang galing. Neurosurgeon. Sabi niya sa akin, kasi kaya mo ng sobrang steady yung kamay mo, iho. So mag-neurosurgeon ka. Yun ang sabi niya sa akin. Kasi di ba ang liliit lang ng galaw mo dapat dun sa neurosurgery, whatever. Yun talaga yung bala ko nun. Kaya napunta ako medical field, whatever. Yun. And boring naman ng iba. Gusto ko sa nursing, maraming nursing student. Oo. Pero hindi na tumuloy ng neurosurgery. Pero alam mo, nasa isip ko pa rin yun. Parang trip ko pa rin yun, balikan bawa. Trip na lang. Brain surgery. Oo, parang gusto ko yan. Gusto ko magtuloy ng ganun kasi parang gusto mo na lang mag-save ng mga buhay. Oo. Literal superhero eh, no? Parang literal superhero ako, na-save ko yan. Yung buhay niya literal, parang ganun, di ba? Kakaibang trip din. Sama pakiramdam, no? Yung ganun. Oo, Yung brain na- exactly. Dati may nakita na akong ganun, tinanggal yung brain, yung skull, tapos nag-operate, o live, nanonood ako live. Parang OJT namin. So, parang, kaya naman. Wag lang ako yung gaganunin. Parang, ganun. So, yun talaga. Ikaw, anong ginagawa mo sa UST nun? Commerce ako nun. Kaso nga, Commerce, hindi ako nag-excel. Okay. Medyo balik, parang full circle nga kasi. Di ako, alam mo bang 4 times ako nag-algebra sa college. 2 sa USTEC, Ha? 2 sa Bilis. Kala ko sobrang tinuni to ni Iko. Parang honor student, ganun. Pili ko, mas madami akong binagsak sa Bilil. Kesa sa, kasi ito mabait na Bilil. Oo. Mabait na ito ng Bilil. O ba, dapat lang, binagsak ko 30 units eh. Sinagad ko yun eh. Magastos kang anak. Sorry po. Ganun yung story ko. Tapos nag-MMA kayo pareho. Oo, pero magkaiba kami ng tropa nun. Okay. Nagkakilala kami sa Dota. Oh. Pero magkakilala na kami, pero yung talagang yung nag-align. Nagdota. Nagdodota lang kami nun. Crystal Waded tsaka Luna Moon Fang. Support siya. Oo. Ako ang, anong tawag doon? Heater. Parang Either, gano'n. or basta yun, carry, ganyan. Carry. Ganyan nangyari. Nagka-Dota kami, tapos nung nagdo-Dota kami madalas, dumating sa point lumadayo kami. Hindi ko na nga alam paano nangyari yun. Lumabas tayo ng Sila Paolo Mga pinsan ko na, oo. Kasama pinsan niya. Kaya nga tawag sa akin ng mga pinsan niya, pinsan eh. Mm. Nagdumadayo kami, Mindiola, sa Recto. Ganun. Nagdo-Dota kami doon. Hindi ko alam paano nangyari. Basta sobrang bilis lang. Kasi di kami nag-uusap na kahit magkaklase tayo ng psych. Oo, hindi. Hindi kami nag-uusap. Doon lang sa Sa Dota na. Oo. Tapos yun. Ano na. The rest is history. Kung ano nang ginawa niyo together. NBA World records, ads. oo.
Negosyo, may negosyo na kayong ginawa before Maverick? Madami, bro. Ganun. Madami. Ano ba nag-food park kami? Hindi ka ba nakadala? Food park, parang magkakilala na ba tayo nito? Oo, kasi Anong, Kasi may Maverick na nun. 2016 yata yun. anong food? Ano may Maverick na nun? Oh, Mexican. Mexican. Nachos, tacos. Pumunta ako. Oo. Pumunta cheese. Sa Manila. Quezon City. Quezon City. Dito malayo. Pa-Fairview na. Pumunta ako. Pumunta to si Pumunta Francis. ako. Naalala ko. Kasama ka rin pala dun. Halos lahat ng ginawa ko kasama ko si Bro. Ako din. Food Pumunta park sa Pangit era. Street. Food park, inano nyo rin pala, no? Food park era. Food park, ano pa? Yun nga, yung nag-divisoria kami. Inihaw. Inihaw, Ano pa? naalala Di ko ba yung rin. sa Maginhawa? Oh, hotdog, sausage, hotdog. Naalala ko rin yun. Tayo na kulit. Dami niya. Ang dami. Saya-saya nyo nun, eh, di ba? Nag-iyo kayo kung ano-anong events. Oo. Ako na free concert eh. Oh, free concert. Kasi dati ba sindihan yung uling? Nagsindi yung lalaki sa Red Bull. Oo. Hindi kami marunong mag-uling eh. Kayo yung taga-ihaw, tapos di kayo marunong mag-uling. Ayos ah. Ang kulit. Hanggang sa... Ayun, hanggang sa ano ba? Nung ni-start ko yung Maverick, 3 kami. Kailangan ko ng pera. Kasi parang ang pera ko nun, kung di ako nagkakamali, tig for 4K kayo. Dalawa kayo ni Steph. 4,000 kailangan. Ang meron lang ako nun, 4K din lang din yata. Okay. Pero nag-exit ka ata ng 2K. Tama ba? Hindi, go. Di, basta, kung hindi ako nagkakamali, ang puhunan ng Maverick is around 12 to 16,000. Dalawa sila, naglagay sila ng tig 4K para lang ma-roll ko yung pera. Ma-roll ko yung brand. Ganun. Tapos, after a year, kung hindi ako nagkakamali, sabi ko, balik ko na yung pera nyo, doblehin ko na lang. Ako muna mag-operate. Pero si Iko, still part of Maverick. Si Steph, talagang completely out. Pero dinoble ko yung pera nila. Binili ko 8,000. Tama, di ba? Oh, sa Glorieta ko yun. Oo, yun. Yun, tangina, mali pala yun. pero yun. Tapos parang from 2015 to 2019, si Iko, pasulpot-sulpot sa Maverick. Kasi may workout nun. Ako nag-operate Yung ng full Maverick. time. Yan, yung mga kwentong nagbebenta sa barbershops, mga events, mga bazaars. Bakit pumada muna yung natripan mo talaga? Kasi, Konti lang kayong nagpumada sa Pinas eh. Bilang na bilang lang eh. Marami kung nandun ka sa industry na yun. Oo. Pero zoom out. Konti. ang kwento niyan, noong 2014 yata yun, nagtatrabaho ako sa graphic designer. Tapos si Mike Liwag, isa naming tropa. Yan, na-meet ko. Nag-aartista. Yeah. Nagaya siya, sabi niya, ano tayo, audition tayo sa Gandang Lalaki sa Showtime. Sumama ko nun pero hindi ka nag-audition nun eh. Oo. Nag-audition ako. Nag-audition kami ni Mike. Nakapasok kami parehas. Tapos tuloy-tuloy, si Mike nag-daily, alam ko si Mike nalaglag eh, ng daily. Ako, tuloy-tuloy ako hanggang grade 5. Artista talaga eh, no? Dito talaga. Artista to eh. Oh. Tapos, after nung stint ko sa Gandang Lalaki, sabi ko, tangina, ganun pala dapat. Kailangan pala nagbibihis. Kasi tangina bro, ang forma ko nung puta, colored, bright blue na na polo shirt, tapos straight cut na pants, tapos Vans na slip-on. Wah, talaga akong mukhang pulpol, gano'n. Tapos doon ko na-realize, tangina, kailangan pala nag-aayos. Iba pala dating yung kailangan pumoporma ka. Iba talaga. Tapos, yung buhok ko, sabi ko, parang tigas. Sirang-sira yung buhok ko. Kakagamit ng commercial na wax. Okay. Ayun. Ang naalala ko nung sinasabi sa akin ng airmans ko. Ang ganda ng buhok mo. Mas maganda pa yung buhok mo kaysa sa ate mo. Okay. Sinasabi sa akin. Parang sasabi, ang tapang, ang ganda. So, yun yung nag-stick sa akin. Isa sa mga nag-stick sa akin na sinasabi ng airmans ko. Ginawa ko, nag-search ako ng ano ba yung healthy alternative sa wax. Nakita ko yung pomada. Tapos na-discover ko yung group ng local scene ng pomades. Doon bro, hindi ka makakabili kasi ng, punta akong Watchos, bibili ako. Wala sa market. Wala. Tama Easy. siya sa, ano yun, no?
Sa indie. Oh, resellers, bro. Oo nga, no? Underground. Resellers talaga. Tapos, Oo, ang naalala ko malapit- naka-fix gear pa nga yung mga yun. trip nun eh, di ba? Totoo. Tapos kailangan mo i-set yung schedule. Tangina bro, nagda-drive ako nun para sa mama ni Chelsea. Sa catering. Driver ako. So, hindi ko hawak yung oras. Catering pa, oo. Hindi ko hawak yung oras ko. So, wala. Ginawa ko, nag-YouTube ako. Paano ba gumawa ko na? Okay. Tapos meron akong nakilala, nagpaturo ako. Ayun. Marunong siya. Oo, nakuha yung formula. Dahil nga graphic designer. Ginamit naman. Binihisan ko na yung Packaging lahat. mo, oo. Yung Packaging, ganda ng packaging mo eh. Tapos tangina nung iniisip ko yung brand name. Isa lang talaga iniisip ko. Maverick agad pumasok sa isip ko. Ay, mahilig ako, bro. Tom Cruise, di ba? Oo. Tapos mahilig ako, ang ugali ko nung grade school papuntang high school, lagi ako may dictionary. Okay. Kasi pag may na-encounter ako na word na hindi ko alam yung ibig sabihin, dictionary ko. Talaga? Oo, bro. Solid ah. Nerdo, no? Oh, wala ka ba iPhone? Kaya nung pa yun, nung grade 6 ako doon. Walang GPT, ano yun? Kulit ka. Wala, ano yun. Tapos, nung sinerch ko yung ibig sabihin ng Maverick sa dictionary, it means unorthodox rebel. Tangina bro, sa pamilya namin, tangina parang ako yung against the grain eh. Dahil sila, graduate, isang school lang, comsci, accountancy, engineering, tapos tangina ako multimedia. Di ba? Talagang, sabi ko, Maverick, the Maverick, para malakas. Yun na. Tuloy-tuloy na yun. Bazaars, nakakatok sa barbershops. Tapos, yun nga, nung nakwento mo, yung ikaw, parang ang nangyari sa amin, Dota pa rin eh. Parang, nag-farm siya, nag-aral siya ng marketing. Tapos ako, nag-farm Product ako naman sa eh. sarili. Nakafocus ako sa product, sa community, sa sales. Tapos nung nagsama ulit kami ng 2020 All-mid. pandemic, nag-all-mid na kami, tangina yun na, bang-bang na. Damn. Ano yung nangyari? Perfect storm na, no? Oo. Perfect fucking storm. Kasi ano, kasi magkaibigan kayo, tested nyo na ang isa't isa kumbaga eh. Di ba? So, Pero ako, honestly, yun yung pinangahawakan ko din sa mag. okay. Yun yung pinangahawakan ko sa mag. Kasi di ba, may kasabihan na huwag ka makikipag-negosyo sa kaibigan. Ayun yung gusto ko i-break. Kaya sa amin nag-work eh. Correct. Di ba? Parang hanggang ngayon, ayun yung somehow nasa isip ko lagi na hindi pwedeng di mag-work to. Ano, kasi ito yung gusto kong stigma ba tawag dyan na ano na i-break. Kasi kaya talaga yung... Sabi rin nila, hindi din nag-work pag family. Oo. Pero pag tinignan ng mga top 500 corporations, family rin, marami. Totoo. So, I think before anything else, before anyone else, family and friends. Totoo. Di ba? Lalo na if you guys are have a working relationship. Personally, Oh. mas malaki ang chance na ang working relationship nyo okay. Di ba? Kasi kapag yung personal relationship nyo, mas mabibigat problema dyan. Mas mabigat yung pwede nyo pag-awayan dyan. Sa business, pera na lang naman. I mean, malaking bagay siya. Pero kung yung deeper issues kaya nyong i-ano dahil sa mas malalim na relationship nyo, superficial na ang business eh. Totoo. Di ba? Parang Doon ganun kasi eh, di ba? madalas nasisira eh, masyadong nakafocus sa pera. Tama. Totoo Tangina, yan. Pera, what is money? Paper only. Wala yan. In the grand scheme of things, it doesn't matter. Kasi it always follows talaga as long as solid yung values and principles nyo. Right. You have the same values and principles. Puta, kung nagne-negosyo kayo, takin yung pera ang hahabol sa inyo. Totoo. Kaya Yup. doon kami nag-work na parang money is there. It's important for us to provide, pero it's just there. Yeah. To keep the business going. Oh, to keep the business Cash going. flow. Cash flow. Cash flow. Yeah. Lagi natin pinag-uusapan. Parang 3 weeks na natin pinag-uusapan. Cash flow. Cash flow, Ayun cash talaga eh. flow. Oo. Tama. Okay, basa muna tayo ng comments. So, Basa kapatid. Let's get it. Ronan, Ronan Cruz. Let's get it. Given that MNLA and the Maverick have been successfully operating since 2015, what key factors have contributed to their longevity? And what lessons can be learned from their experience in terms of adapting to changes in the market and maintaining a loyal customer base? Shoutouts to legends, Sir Brian, Uncle Frank. Shoutout din kay Iko. Shoutout sa'yo, bro. Yes, sir. Actually, yun yung usapan namin
nila Iko and Francis, ni Frank, na ano yung magiging topic ng podcast. Kung parang, ano yung way back before MNLA and Maverick, ano yung mga habits natin before that you think Naging foundation. kung bakit ganito kalupit ang ginagawa natin. Ikaw, bro. Tingin mo. Right. Tingin ko, it's nung dati, makulit ako mag-explore. Parang, hindi ako masyado takot madapa, in a sense. So, ang dami kong na-try, therefore, nalaman ko yung mga ayaw at gusto kong gawin sa buhay. Na medyo maaga-aga ko na-discover yun. Kasi di ba usually, dilemma ng tao, hindi niya talaga alam kung ano yung gusto niyang gawin. So, I was very fortunate na at an early age, parang nakapag-explore ako ng kung ano-ano. Iba-ibang kung ano-anong ginagawa. Kasi parents ko, support lang sila ng support. So, syempre, as long as wala kang ginagawang masama, di ba? Support sila. So, I think yun, yung pag-explore, pakikipag-socialize. Di ba? Kasi bawat tayo, hindi nga tayo magkakilala kung Hindi tayo nag-socialize, di ba? So, ang dami nating nakakasama sa events nun, hindi naman natin nakilala. Totoo. Ang dami dun, hindi nag-uusap, bro. Di ba? Pag may booth kayo dun, siguro 90% dun, hindi naman talaga nagkakakonik eh. Alam mo, bro, Hi, hello lang eh. isa yan sa mga takeaways ko sa bazaars. Yung sinasabi ko pag may nagtatanong sa akin sa pop-ups. The customers will come, pero mind your, yung katabi mo. Kasi doon, marami kang matututo ng lessons. Kasi they're in their own struggle. Totoo. Marami kang yun ang sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin. Right. So ako, make it a point na umiikot ako noon. Yeah. Pag-usap. Ikaw, di ba makulit ka rin nun? Oo, Ikot ng ikot, di ba? Kikipagkwentuhan. So, I think it's more of, yun, makipag-socialize ka at an early stage. Mag-explore ka at an early stage. Kasi lamang na lamang ka dahil wala ka masyadong responsibility. Di ba? Mas madalas naman ang responsibilidad ng tao, parami talaga ng parami as you grow old. So habang nasa stage ka ng life mo na pinaka-konti pa lang yung responsibilities mo, talagang mag-explore ka na, magkamali ka na. Try. Isa sa mga paborito kong madalas, bro, ang pinaghuhugutan ko ng life principles ko, movies eh. Okay. May movie si Jim Carrey, Yes Man. Yes, man. Ang ganda nun. There was a time na naging guiding principle ko siya na, kaya ako napapasok ng AKND. That was it. Napasok na? AKND, yung indie film. Kasi yun yung time na, maging yes man kaya ako. Okay. Yes. Yes to everything na nilalatag sa akin ng buhay. Right. Which allows us to gain more experience. Correct. Kasi I think negative ang pagiging yes man sinasabi nila, di ba? Depende sa stage ng buhay mo. Yeah. Di ba? Beggars can't be choosy, bro. Yes. Di ba? Beggars can't be choosy. So kung nasa stage ka pa ng life mo na kailangan mong matuto, magkamali, at mag-try, mag-yes ka sa mga, di ba? Kasi hindi pa rin ganun ka-sharp yung senses mo pagdating sa kung alin ang opportunity sa hindi. Yes. Yeah. Paano mo malalaman? Yeah. If you don't even dare try. Di ba? So as you try more things, more na pagkakamali, nagiging sharper yung instinct mo ngayon na, ito opportunity to. Yeah. Ito, hindi. Na-try ko na to. Di ba? So, later on, pwede ka na maging less and less of a yes man. Hanggang babaliktad na mas marami ka nang kailangan sabihin no. Tapos, less of the yes. Kasi filtered out na yung yes mo, yun na yung may value. Correct. Yun na yung totoong value. Mare-reverse mo na siya. Pero bago ako umabot dun, kailangan muna, marami kang yes. Sige, gawin ko yan. Di ba? Kahit di mo pa nga kaya talaga, tapos may opportunity dumating so hindi ko pa talaga alam kung paano gawin. Pero pag nag-yes ka, usually it turns out good. Yeah. Di ba? It turns out wrong pag nag-no ka. Hindi mo na rin alam kung ano pang mangyayari. Yung tingin ko, parang feeling ko magiging basis mo dyan. Kung ilan yung opportunity na pumapasok sa'yo. Kasi kung iisa lang yun, tapos nag-no ka pa, parang mali. Totoo. Zero odds ka na talaga. Pero 20, 50 ang opportunities na pumapasok sa'yo. Abot sa point na yung sinasabi mo na
hindi lahat ng opportunity is opportunity. Kasi yung iba dyan, baka Distraction. distraction. Diba? So Tama. parang kung ilan, isa-isa pa lang yan. Oo, dalawa pa lang. yes mo na yan. Kunin mo na. Oo. Tamad ka, diba? Totoo. Di ba sabi niya, huwag kang tamad. Totoo. Si Jensen Huang, kilala ni Jensen Huang, may-ari ng Nvidia. Kinukwento niya nun na parang hanggang ngayon, kahit anong trabaho within the company gagawin niya, hindi siya nahihiya. Sabi niya, I started back then cleaning toilets. Ano ba may kakahiya ako? So I was like, parang galing-galing itong tao. Yun yung ano. You can still get down and get dirty kung Yun yung kailangan. parang visually, you roll your sleeves. Get it done. Yup. Get the fucking work done. Yup. Siya. Na kailangan ma-keep mo yun. Isa yun sa mga ginagawa natin noon na I think hanggang ngayon ganun pa rin tayo, di ba? Dito pa rin kayo sa ops. Walang arte, putang ina. You shoot if you need to shoot. Yeah. You post if you need to post. You know, kailangan willing ka to get down and dirty. Last 2 weeks, ang ganda nga ng homily ni Father, kinukwento niya na maging king ka, pero like Jesus Christ, king. Servant. Oo, servant. Di ba na? Mas, yun ang king. Sa isip ko nga, tol, sa totoo lang, kung business owner ka, ikaw talaga yung pinaka-servant dun eh. Totoo. Kasi lahat kailangan mo pakisamahan eh. Yung mga kasama mo sa business, pwedeng ikaw lang ang kailangan nila pakisamahan. Wala naman silang pakialam halimbawa sa ibang department or whatever, di ba? Pero ikaw as a business owner, kailangan talaga humble yourself down. Like, yun talaga eh. Ganun talaga siya. Diba? But kayo, ikaw. Ako Before siguro ma'am. Yung detachment sa outcome. Kasi Interesting. parang sa akin, ang control lang naman natin yung may kasabihan ngayon, nasa Diyos ang awa, nasa Taong gawa. Okay. So, ganun ko siya tinitingnan. Na parang for me, bibigay naman ni Lord dyan kung gusto Ganun mo talaga. naman. Parang tinitest ka lang. So, Oo. yung outcome, Basta gawin yung kailangan mong gawin. Kung kailangan mong maglakad, maglalakad ka. Diba? Or Bahala halimbawa, na siya kung sa ano. kontrata. Ikaw yung pipirma ng kontrata. Pero kung outcome mo, diba? Tsaka isa sa mga napansin ko nung nagsisimula ako, yung nag-work pa ako, sobrang gusto kong katrabaho yung the best of the best. Tayo talaga. Nice. Kumbaga mahihain ako. Pero alam mo ba, nag-email ako kay Mark Cuban. Okay. Baka nang basa lumapin siya. Halimbawa, kasi Talaga? may nabasa ako sa kanya na kahit alam niya hindi niya makukuha si Lebron, ino-offeran niya Okay. pagka free agency ni Lebron. Kasi daw, hindi man niya makuha, pero may connection na nangyayari. So, ginawa ko, Okay. in-email ko siya, nag-reply siya. Wow! Kasi Nag-reply siya? Oo. Anong in-email mo sa kanya? Sabi nga, na-inspire ako. Ano lang, very basic lang. Tapos? Oo, tapos nag-reply siya, sabi lang yun, thanks, Jericho. So, Tapos yung sa freelancing career ko before, yung mga best of the best talaga yung gusto kong makatrabaho. So, bawa, nakita ko to, leader siya sa industry, sa e-commerce. Right. I-email ko Tatap yan, mo bro. talaga. Oo. That's Kukulitin nice. ko talaga hanggang sa pansinin ako. Kaya isa akong mentor ngayon, sobrang, kumbaga sa States, sobrang kilala niya talaga. So, doon ka nakukuha lahat. Kasi yun na nice. implement ko sa ginagawa na. Galing. Ayun yung ano. Oh, reach out. Bagay. Reach out. Oo, kasi di ba sabi nga nila, if you don't ask, the answer is always no. No. Damn, ganda nun. At the end of the day, kung magnanuman siya, at least may possible na yes, pag ganito. Yeah. 50-50 ka. Oo. Kesa zero. 0%. Pero usually, yung mga successful people, mahilig mag-mentor yan. Totoo. Totoo. Di ba? Totoo. Gustong-gusto nga nila pag tinatanong sila eh. Kasi nga, nandun lang yung knowledge, naka-compartmentalize lang there somewhere. Sasabihin lang niya, tapos magre-resulta ulit panibago yung lesson. Parang, di ba? So I think yung mga nandun, gusto naman nila yun eh. Nag-reach out sila eh, di ba? Naalala ko dati, nag-reply sa akin kailan si Dove Charney, may-ari ng Los Angeles Apparel. Hindi. American Apparel. Reply siya sa akin sa IG. Tapos kausap ko siya. Parang 1 year kami nag-uusap. Gusto ko nag-a-apply ako sa kanya nung gusto ko maging parang graphic designer sa LA Apparel. Parang nakakausap ko siya. Tapos nagre-reply siya. Tapos tonto ako. Diba? Ganun yung ano eh. Sa pakiramdam eh, no? Sa pakiramdam. Parang within reach naman pala kayo. Parang ganun. So, Thank you, internet. oo, salamat sa Internet, internet social talaga. media. May kinuwento sa akin si Matteo Gudicelli. Sabi niya sa akin, idol niya si Italian brand, Brunello Cucinelli. Na-reach out niya. Nakasama niya.
Si Brunello Cucinelli, bro. Well, dami na kinanta sa akin about dun sa experience. Hindi ko na ikwento. Pero I mean, grabe na yung naging connection. Grabe na dahil nag-reach out siya. Hindi niya talaga tinigilan. Dahil galing-galing daw nun. Sobrang galing daw. So, I mean, kaya mo na. Grabe yung mga ginawa niya, yung mga tinap niyang tao. Kinulit niya sa akin, grabe yung ginawa niya para ma-reach yun na. Nagulat ako, talaga, Matt? Parang at his level, siguro, yun na yung trip niya mga gustong makilala. So, tinrabaho din talaga niya. So, ayun, yun lang parang. Reach out pare. Totoo yung may nabanggit ka kanina. Kanina nung nag-uusap tayo. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. I want to connect that to what you guys are saying. Si Jericho Rosales. I never thought na magiging ganito yung level ng Closeness Closeness na, parang namin. ganun, no? Kasi, tayo na, alam ko tinanim ko. Tinanim ko siya nung Talas days. Tala, so... Naniniyo si Maverick. Tapos sabi ko nga sa'yo, di ba? Tayo na may ani, talagang darating yung point na it will come back to you. It will circle back. Kasi bro, So, kailangan magtanim ka. oo, kailangan i-put it, diba? The small Pero seeds, ikaw pare. Ikaw magtatanim. Oo. Hindi ibang tao. Oo, wala mong tumungo. Oo. Si Tangina bro ngayon, wild eh. Wild nung, parang sabi ko, kalahin mo, pinuntahan tayo ng block screening. Nagpa-block screening kami in Quezon. Talaga? Pumunta siya. Nice. Sa busy schedule niya. Wow. Isang Jericho Rosales, pinuntahan. So parang sabi ko, tapos nakikipagkita pa ulit siya. So parang, yun nga, I mean, it's about reaching out, doing the dirty work, di ba? Oo. Na hindi naman sa mag-expect ka anything in return. It's just do Basta the mag-reach dirty- out ka, do pare. the dirty fucking work. Oo. Tapos mag-reach out ka sa mga tao, you never know what you're gonna learn or what relationships na mabubuo. Di ba? Tsaka yung mga successful people, these are the people who believe na the world is big enough for everyone. Tama. Hindi totoo yung tayo na, di ba, kukunan ako ng pera niyan, competition yan. No. Yung mga totoong successful people, they understand the world is big enough for everyone. Kaya sila generous Blessed. sa knowledge. Tama. Kaya sila blessed as well. Abundant. Oo. Abundance mindset. Yeah. So parang sabi mo nga sa akin, gusto mo magturo ng barbering. Diba? I mean, kailangan mo i-share yung knowledge pa rin and everything. Wala ka rin pakailan, pakita mo yung mga ingredients mo, whatever, di ba? Sige, show everything. The market is big enough for everyone. Kaya sabi ko, lagi mo, bata pa lang ako bro, nasa college, iniisip ko na, bakit sa other half ng mundo, sobrang daming pagkain? Why is the other half starving? So may mali, di ba? May mali. I think the world just needs more people, more givers. Totoo. More givers talaga. Totoo. In knowledge, in everything. Kasi it doesn't make sense eh. Dito sobra-sobra tinatapon yung pagkain. Tapos sa kabila, may namamatay sa gutom. What the fuck, di ba? So yeah, the world just needs more givers. Ang mindset ko dyan, parang huwag mo i-break ng cycle of generosity. Faith forward, no? Oo, kasi at the end of the day, pag wala na nagbigay, wala nang pagtutulungan eh. Parang magkakana ka nila lang. So at least hindi ikaw yun. Hindi sa'yo mag-break ng cycle na kumuha ka lang pero wala kang bigay. You have to give back. Always give back. Kaya parang nag-give back sa community, bro. Like, meron na ba kayong mga ganong naiisip na gawin? Or like, Meron kaming 6 na estudyante pinapaaral. oh, Kahit sa wow. buwan. Solid. So, yun, parang monthly meron silang nakukuha from us. Tapos, tayo bro, as business owners. Wisdom. Wisdom sa mga interns. Knowledge. Right. So ano mga nag-message sa atin eh. Diba? Oo, For sure. kanina may nag-message sa akin, ang haba. Oh. Napanood yung episode ko kay Dog. Oh. Gano'ng haba. So, yun, wisdom. And yun nga, tayo as business owners, give back na to sa mga tao ito. natin. Sa staff natin. Diba? Serving them. Serving them. Always Ang serving podcast nyo. them. Podcast natin. Diba? Thank you, bro. Ang give back. Yes, sir. Ski. Sana may next time pa. Oo naman. Pero bro, I want to share one more thing. No? Kasi nakarelate ako sa sinabi mo eh. Isa sa mga habits. No? Alam mo bro, naalala ko lang. Explorer din ako. Always want to try the new thing. Always against the grain. Iba. Halata naman eh. Diba? Makulit ka nga eh. Iba mag-isip.
Kaya nalala ko nun bro, may mga, ito kwento ko na, may mga pa-contest nung grade school ako, na mga Mr. Pogi, puta na bro, sumasali ako dyan. Tapos, meron one time, puta tinalo ko yung pinakamagaling sa classroom namin. Ako yung napili. Kaso lang pag uwi ko, hindi ako pinihan na sumali. Kasi gagastos ng costume, wala kang pera. Pero sa totoo lang, hindi ako pinanghinaan ng loob. Parang kawawa naman ako. Ang tumatak sa isip ko noon, kaya ko pala yun. Kaya kong gawin yun. Tapos meron pang tayo, grade 6, pero all boys school eh. May play kami, musical play, Beauty and the Beast. Taka na ako si Beauty. Nag-gawin ako. Talaga nag-gagawin ako ulit talaga. Well, tapos, taka na, oo, gano'n, tapos nasa gymnasium kami. Taka na yung isang kabatsyo, gano'n yung gown, pasilip niya, taka na, susuntukin ko yan. Tapos, ano ko naman ako si Beauty, puta. Pero yun, beast mode si Beauty. Pero legit yun, yung sasapakin ko yun, yung naging kaaway ko nun, ngayon, sikat na vlogger yun. Oh, word. Ano siya, Makulit din siya. mga outlet, ano yung mga 4x4 naman, na mga sasakyan, yun yung vlog niya. Nice. Oh. Tapos, yun bro, I guess that's one of the things na talagang tumutulong ngayon sa Maverick. Kasi you're able to think out of the box. You're able to think of something na hindi naisip ng iba. Kasi for us, for Maverick, na product-based business, that's very important. Kasi hindi dapat mawala yung innovation. Kasi makakakuha ka ng inspiration. Pero from that inspiration, anong mahuhugot mo? Anong mabubuo mo doon? Alam ka naman kopyahin mo lang. So, walang progress, walang movement sa mundo, walang level up. So, dapat ikaw, nandito ka ngayon, get inspiration, learn from everyone, you can learn from anywhere. Kahit kanino man matututo ka. Pero, make sure na kung ano yung ilalabas mo after that inspiration, mas mabuti. Tama. Para may progress. The law of nature, evolution. Oo nga, no? Meron yung anime na panood ako, parang title, Everything is a Remix. So minsan, hindi mo naman kailangan talagang gumawa ng bago. Improve mo lang. Improve mo lang. Improve mo lang. Kasi nag-improve ang mundo eh. Tama. Alam mo, may mga AI na mga Oo. So lahat talaga pwede mong i-improve. Oh, Virgil Abloh, 3% rule nga lang siya. He takes something that works, changes it 3%, calls it his own. Shit, ang ganda. 3%, Virgil Abloh. Present. Yeah. Pero, Yeah. di ba? So yun sa akin. Pero, 10 years bago natin na-realize tong mga to. Alam mo, gagaling eh, no? Pero sabi nga sila, only connected dots pa point. Yes, yes. Parang lagi siguro make sense eh. Oo, no? Kaya pala. Kaya pala. Basta tuloy-tuloy lang talaga. Oo. Tsaka I think, huwag kang magpa-distract na lingon ka ng lingon. Yeah. Kasi yung mga pinag-uusapan natin ngayon na okay na yung sistema, ito rin yung sistema naman natin talaga, di ba? To begin with. Yeah. Na pag nag-stick ka talaga dun sa gusto mong mangyari dun sa business mo, most likely, mararating mo siya. Kesa yung ganun ka ng ganun, baka nang iba ng direction, di ba? Yun kayo, ginawa niya talaga yun, like, one direction ng, di ba? Maverick. So, yeah, kailangan mag-stick eh. Stick ka dun. Sabi mo nga dun sa Stay in your lane. sa kanta mo, Wade Bugoy, di ba? Yan yung weak guy yung nag-quit habang kami yung lupin. Mas marami kasi nagkupit pag nahihirapan na eh. That's actually when you push it. Oh. Parang tinatanong ko ng mundo Pero nun, how mahirap yun. bad do you fucking want it? Yun. How bad do you fucking want it? So, malang bagay pala yung ano. Nabasa niyo ba yung Infinite Game? Yung Simon Sinek? Hindi pa. Hindi, basta parang Simon. ang point niya. Infinite Game. Walang dulo sa ginagawa talaga natin. Like, for example, relationship. Diba? Hindi naman porkit kinasal kayo, finish line mo. So, parang constant over siya eh.
So same goes with business, diba? Na parang, nabot mo to. Hindi naman pwede ituloy. Kumbaga, ano yun, hanggang mamatay ka talaga eh. Parang sinasabi doon ano, di naman sa isa-set up mo sa mo for failure. Pero ang point lang talaga, walang finish line. So parang, lagi natin napag-uusapan diba, pag minakit tayo, parang, Next pa. May next pa. Akala mo kasi yun na eh, no? Oo. Pero meron pa. Pag bata-bata ka, magka 1 million lang ako. Okay na ang lahat eh. Di ba? Kumita lang ako ng 100,000 naman. Okay na. Di ba? Ganun eh, no? Tapos biglang, ha? Mali pala ako. Tuloy-tuloy pala, no? Tama nga, no? Mabu-burnout ka pa nun kung ang nasa isip mo, okay ka na dun. Tapos biglang pagdating dun, oh, hindi pa rin okay. May inis ka sa life eh, no? Kaya kailangan gets mo na lang na tuloy-tuloy nga yan. Ups and downs, uptrend, downtrend, walang sobra ka naman eh. Diba? Pabor masyado sa'yo yung universe, ganun, dire-diretso ka lang. Hindi pwede, may down, up, down, up. Sabi nga sa Earth daw talaga yung pinakamarami kang matututunan na lessons eh. Diba? E napansin ko ang lessons wala naman sa uptrend eh. Wala kang matututunan dun eh. Di ba? Pag uptrend ang lahat, wala ka naman na matututunan dun eh. Ano matututunan mo? Mag-relax. Diba? Gumastos, yun yung matututunan mo eh. May super creative ka sa downtrend eh. Kaya rin daw, diba, nagnyaka sa mga lotto winner. Mas madaming nalilip ka or lalo parang nagiging low ulit. Right. Kasi nga, parang andun lang sila sa ganun. Pero sama baka, iba kasi yung game na early, iba din yung game na preserving. Pagdating sa pera, diba? Kasi kung may pera ka na, baka pwedeng i-preserve mo naman yan. Diba? Hindi mo na kailangan siguro ng more. Diba? Kasi importante yung alam mo yung more, pero importante din na ano ba yung enough mo. Tama. Tapos work on that. Tama. Kung ano yung lifestyle na gusto mo. Tama. Hindi yung constantly pinapalaki mo, hindi mo naman talaga alam yung goal mo or yung lifestyle na gusto mo, nakakapagod din. Pero totoo yun, yung earning is different from preserving, no? Parang, mahirap mag-earn, oo. Pero yung preserving, parang mas mahirap nga siya, kung isipin mo. No? Kasi, kailangan mong magawa ng paulit-ulit yung ginawa mo, di ba? Parang, yun yung preserving, eh. Kailangan ma-maintain mo siya, eh. So, next level pa yun, di ba? Mas mahirap siya para sa akin. Yung freedom. Kasi nga sabi nga, di ba, bawat yung income mo, yung expense mo, kung ano itong gap na to, ito yung freedom. Tama. So, Work within. freedom. Kung meron, Hindi. Totoo. So, kailangan malaki, no? oo, malaki. Parang simple ang buhay. Wala sa buhay. I want this. Simple buhay. Magandang bottom line. Simpleng buhay, mataas na bottom line. Lagi sinasabi ni Iko, no? Hindi na pag-usapan natin mo, last week. Kaya, simpleng buhay, mataas na bottom line. Madalas kasi pinapakomplika pa eh. Diba? Wala din ang game. Pero, mag-agree ba kayo dito na minsan kailangan pagdaanan mo talaga yung komplikado para ma-realize mo kung ano ang simple. I think, kasi No? comparison Diba, siya eh. no? Parang, para malaman mo madali, kailangan mo magiliwanan. Oo. Parang gano'n. So, daanan mo na talaga. Magkomplika ka na ngayon pa lang, no? O kaya, magtanong ka. Doon mo papasok ng mentors. Totoo. Doon mo papasok ng mentors. Pero alam mo, tingin ko kahit gaano karami mentors mo, kahit gaano kagaling ang mentors mo, siguro meron malilib na lessons na you'd have to freaking learn the hard way. Pero sobrang laking bonus ng may mentors talaga. Shortcut talaga siya. Pero hindi pwedeng iisipin mo na, okay na ako 100%. Hindi, Tsaka din ang daling decision mo pa rin. Totoo. Pwedeng kahit turo niya sobrang ganda. Pwede wag mong sundin, no? Para sablay ka naman. Para marami kang sablay, di ba? Mahirap at puro panalo ka lang eh. Kailangan sa mga sablay ka. Parang yan yung sablay ito eh. Parang yan nga eh. Para mas maraming panalo. Mas malalim yung mga panalo. Mas may value. Mas konti naman din talaga ang panalo eh. Kaya mas malalim siya eh, di ba? Mas maraming losses along the way, di ba? O ako lang yun. Ganun talaga eh, di ba? Walang perfect pare. As perfect as it may seem on the outside. Pero pag tinignan ko naman siya, parang perfect naman para sa akin.
Pero marami talagang failures, maraming mali, wrong decisions, di ba? Maraming ganun. Kumbaga parang Part na siya. perfectly Perfect fall into storm. place. Yun. Pero yung pag-fall into place na yun, kailangan talaga nun may pagkakamali, may kapagkulan, may katangahan. Ganun, tapos tapasuhan mo ng insang maliit na panalo. Yun yung perfect na falling into place. Yun ang Parang balance. di ba? Parang sa pababa yung lessons. Totoo. Ayun. You get creative nga daw pag nasa downtrend. Di ba yung naka-invento ng aircon, siguro init na siya, di ba? Hindi effective yung electric. Oo, di ba? Nainis na talaga siya, pucha, ang init. Kaya nag-invento siya ng Ang init aircon. paligid, tapos bubuga ko lang paligid. Oo. Kaisip siya ng aircon, di ba? Kung nasa taga-malamig lang siya, baka hindi na siya nag-isip ng aircon. Naisip ko lang, lamig kasi sa office niya, sarap eh. Sino kayo nag-invento nun? Di ba? Next question mo. Dami ba, bro? Si Francis magbabasa. Okay, game. Tingin tayo ng question. Ito. How do you stay focused in the midst of chaos and uncertainty every day? Paano daw kayo nag-focus kahit magulo at uncertain araw-araw? Ako kasi bro, nagbago talaga yung buhay ko nung lumabas yung anak ko. And now that I have a growing family, parang ang goal ko is to be able to, not to only provide and protect them, pero to be the best example para sa kanila. So, yun yung parang, Hinuhugutan mo. yun yung North Star ko, yun yung main drive. North Star mo. Kailangan maging malupit ako para sa kanila. Kasi tangina kung ako pala pulpul na, paano sila? Kawawa na naman yung mga bata. Gusto ko, tangina pangarap ko nga bro. Pangarap ko to, bago wala pa kami anak ng Chelsea, sabi ko sa kanya. Pag nagkapamilya tayo, ang goal ko, pwede kayong mag-book anytime, anywhere ng flight. Yun yung gusto ko. That level of freedom. So, habang malayo pa ako doon, I'm still working towards that. So, siguro, how do I stay focused? Means that, tanggap ko yung uncertainty eh. Tanggap ko yun. I embrace it. Alam ko, hindi sure yung bukas. Pero, I make sure that every single day counts. Parang yun. Basta, I know what I want for my kids. I know what I want to be for my kids. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo kanina, isa sa reason ngayon kung bakit ako nagre-record, nagpo-podcast, nagpo-post, is para pagdating ng time na, kasi my kids are very young, 6 years old and 2 years old. Pagdating ng time na they're ready to consume content, they will see my content. Makikita at maririnig nila yung boses ng tatay nila. Ano yung itsura ko nung ngayong 35? Ano yung itsura ko ng 36, 37? At every level, at every stage. Kilala nila kung sino yung tatay nila. And kailangan yun yung pinakamalapit na version ni Brian. Everything I do, I guess, is number one, for my family, for my kids. Siyempre, pangalawa dyan, ang mga kasama na sila. Sa negosyo. That's how I stay focused. I know what I want. I know for whom. So, syempre, family din. Ako, number one talaga, family din. Pero, another thing would be yung limited time. Parang naiisip ko lagi, pag kina-quantify nga natin, diba? Yung sabi mo nga, 10 years is just 10 Christmases, 10 birthdays. So, pag kina-quantify ko, parang, there's so much left to do. So little time. Di ba? Kaya gusto ko na talaga mag-focus na wala naman talagang work-life balance. It's a myth. It doesn't exist. Pero gusto ko umabot sa point na kahit papano, medyo may balance yung life. Kailangan ng focus eh. Kailangan mo ibigay yung focus na yun, yung energy required para maabot mo yung gano'n. You give what the season demands. Exactly. Diba? So kung gusto mo marating yung season na yun, so akin yun lang naisip ko yung
Like yung naalala yung limited time. With all, di ba, the people you lost and the people you still have. Di ba, time's ticking. You gotta focus, bro. Di ba? May favorite Bible verse ako, Psalm 94. Parang sabi doon, teaches the brevity of life. So we will gain the heart of wisdom. So brevity means shortness. Brevity. Diba? So parang, Wow. yung Ulit. remind ka na, parang may remind ka lang na may kailangan kang panahon. Diba na, gumalaw ka sa kung ano yung tingin mo tama. Yeah. Give us the brevity of life. So, ano yung kasunod yun? So we may gain a heart of wisdom. Ganda. Ayun. So parang purpose, tapos time. Yung sa akin naman, feeling ko movement. Kasi kailangan mong gumalaw eh. Di ba sabi nga nila, usually pagka nandun ka sa chaotic na scenario, tatanggalin mo talaga yung isa emotion. Di ba? Kailangan mo Motion. Di ba na parang, kailangan mo talagang gumalaw. Kasi at the end of the day, lalo na sa ginagawa natin, i-embrace mo lang talaga yung chaos eh. Yeah. Momentum. Kasi yung katulad ng ginawa nga namin ngayong year, di ba? Sinabi ko sa'yo, nag-blitzscale kami. Ang isa sa hindi mo may iwasan dun, chaos. Kasi mayayanig talaga lahat eh. Totoo. Di ba? Ganun siya talaga. Gigibain mo eh. Gigibain mo talaga eh. Pero bubuhay mo siya na mas mataas. Parang ganun. Giba, taas, parang ganun. Mas mataas na yung capacity. Oo. And yung movement kasi, yun yung bagay na may control ka. Di ba? Parang hindi naman pwede na parang wala ka nang gagawin. Ano ka lang, no? Stagnant ka, no? Hindi Kasi ka kahit anong maramdaman mo, lalo na sa negosyo. Ayun talaga yung mahirap pang negosyo talaga. Tingin ko na mag-agree tayo lahat. Diba? Pero, syempre, maka-understate. Mukha lang madali. Tangina, di ba? Oo, di ba? Meron tayo ditong watcher ng negosyante. Oh. Mahirap. Pero may hirap. So parang talagang, Nahirap. hindi mag-work kapag puro ka emotion. Eh. Totoo. Di ba? Parang talaga kahit anong gawin mo, wala. Babangon ka talaga. Kailangan logical. Oo. Ayun siguro sa akin. Ayun. Purpose type tsaka motion. Oo. Gumalaw nga. Tangina. Gumalaw ka ng nasa oras within your purpose, di ba? Tangina. Kahit ayaw mo man. Diba? Kailangan. And si Iko, namimili ng tanong. Last question. Let's go. How do you stack and still keep a stay humble, act broke mindset while growing your career or business? Walang cash. Wala kami nasa stock na cash. Wala. Act broke. Hindi na yung kailangan mag-acting. Totoo. Real talk lang, di ba? Real talk lang. Hindi, mahirap talaga hindi, madali pala to. Madali mag-stay humble kasi ang hirap ng ginawa natin eh, no? Para magyabang ka after. Actually. No? Totoo. Tingin ko yung mga kaya lang talaga magyabang, yung medyo nadalian sila. Pero kung ganito, ayoko nga magyabang. Di ba sabi, those who are humble will be exalted. Parang ganun, di ba? Sabi, those who are exalted will be humbled. Parang ganun basta sa Bible verse din. So, Parang those who are meek will inherit the parang the land of God. Parang ganun. Yep. So ako takot dun eh. Narinig ko yun, natatakot lang ako kaya ayokong magyabang. You know? Act broke pa rin. Hindi naman siguro act broke. Kasi I consider myself rich in life. Di ba? Iba yung, hindi ko tinitingnan ang rich as a financial status kasi maraming rich financially pero hindi talaga rich ang life. Poor in life. Or may ganun eh, di ba? May mga ganun din eh. Hindi naman lahat ng poor financially, poor in life. Di ba? So hindi financials lang ang basihan. Never actually. Oo. So, para sa akin, hindi man siguro sa act broke, pero act rich in life more than acting na rich ka in finances. Kasi, di ba? Baka malito kayo. Oo. Ganda nun. Iba. Ganda nun. You get lost in the sauce. Oo. Ganda nun. Na akala mo ang rich is financially capable and everything. Madalas pa doon ka nga nagkakaroon ng pulpul na relationships eh. Kakahabol sa pera. Habol lang sa'yo pere, di ba? So, yun lang. Ako tatahiin ko din sa akin. Ako din.
Yung sa pagiging humble, padali. Kasi wala akong nagtanong sa akin na sinabi kong madali. Lagi sinasabi talaga mahirap. Hindi ko sila dinidiscourage. Pero ayun lang talaga yung Reality. Real talk lang, no? Oo. Tapos yung sa baka nga kailangan rich kahit hindi ka pa mayaman. Kasi lagi kami conversation. Tatanong namin, magastos ba kami? Kasi ang dami namin gastos. Pero hindi para sa amin para sa negosyo. Ang lagi kong sinasabi, hindi kami magastos, pero hindi kami nagtitipid. Okay. So hindi natin yung financial. Huwag ka magtipid sa effort. Huwag ka magtipid sa oras, di ba? Kung ayun talaga gusto mong gawin, ibigay mo lahat. Parang ayun yung point ko. Hindi siya yung, kasi pwede kang hindi nagtitipid pero hindi ka naman magastos. Magpili ka magkaibang bagay. Parang iba ang mabilis sa nagmamadali. Diba? Parang May fine line. Oo, hindi na fine line. So, ayun yung lagi ko sinasabi na hindi kami magastos. Pero hindi kami nagtitipid. No, right. Kasi we want to give our customers the best. Tama. Diba? Quality palagi. So kung anong cash flow yung required para gawin mo, ibigay mo. Oo, tama. Ayun siya. So, ayun yung Ako ayoko talaga ng stacking cash. I mean, ang sarap, di ba? Ang sarap pag binivisualize mo stack cash. Pero, ang realidad nga, cash flow. Let the money work for you. Ganun yung cash flow eh. It's working for you. Parang lugi ka pagka in-stack mo yung cash. Parang, especially for the business, no? Parang, pag may natutulog na, di ba? Usapan na, pag may natutulog na parang pera dyan, parang dapat yata gastusin natin yun Tama. to earn more, di ba? Yung nagsabi sa akin dati, kung tapos ka na gumastos sa business mo, meaning, na-reach mo na yung goals mo. Di ba? Kung di ka gumagastos dyan, okay ka na pala. Totoo. Sabihin, okay ka na. So stop ka na. Oo, stop ka na. Kailangan. Let it flow. Talagang it's constant, di ba? Parang tayo ngayon. Talagang constant na ikot ng pera. Pero kasi, that's a win. For me, winner yun. We may not be totally cash rich, di ba? Pero at least, umiikot yung pera. Ito na medyo nararamdaman ko na yung the money is working for us. Tsaka yung knowledge mo. Na pwedeng halimbawa, lamang nga to sa cash kasi nag-ipon siya. Pero oras na nawala to, pera mawawala at mawawala, gagastusin mo yan. Versus ito, konti yung cash niya, pero ang dami na niyang napaikot. Oo. Gets mo? Pareho silang nawalan. Let's say, something happens. Mas kaya nito. Ito, kawawa to. Kasi totoo. alam lang yung skill, saving. Saving. Diba? So, you have to learn how to. Kaya ang sabi ko sa'yo, di ba? Ang sabi ko kay Iko, ang dynamics namin sa marriage, I make sure na yung stream of cash, yung cash flow, dinadagdagan ko, tinataasan ko. It's up to Chelsea to save, to invest. Ako, sige, paparamihin ko waterfalls, di ba? Parang wave. Tapos bahala ako sa malalagay. My job is to give you money. Yun. Tapos, ganda nun, yung act rich in life. Kami, we spend in experiences traveling the world. Ang sarap talaga umikot sa mundo. You explore their food, their culture. Plus, bonus na nga lang yun eh. Yung growth mo sa utak mo. No? Yung expansion ng utak mo na ganito pala kalaki yung mundo. But at the same time, it's really just this small. Parang gano'n eh. Ang gulo eh. Ang laki niya pero parang ang liit niya. Parang gano'n. Basta magulo eh. May gano'n akong mindset eh. Parang, okay. Kasi may similarities eh. Each country, may similarities sila eh. It may be small, pero meron eh. Pero yun lang. Act rich. Gusto ko yun. Act rich in life. Kasi pwedeng ang pera mo lang pang chicken joy. Pero puta, it's the best fucking chicken joy na kinain mo, di ba? So that's acting rich. Right. Being thankful, di ba? Being grateful. Gratefulness is a big part of success eh. Tama. Kasi kung hindi ka magiging thankful sa nakukuha mong success, bakit ka pabibigyan ng more success, di ba? Nakakataas doon sobrang ng frequency yung being grateful. Kaya thank you. Thank you. Salamat. Sarap yung kausap. Gracias. Yes, sir, Ski. Ayun. Ayun.
So, patapos na tayo, wrap up na natin. Oo, So, patapos game. na tayo, Wrap up wrap up natin. Wrap up natin. Yan. Ano yung recently na natutunan? Ano yung recent In general? Ang ganda. Ang pinaka natutunan ko, siguro based din sa mga conversations natin and everything, this year is stick to your lane. Yun talaga. Yung sinasabi mo rin kanina na earning is different from preserving, parang nandun na rin kasi tayo sa part na pinipreserve mo na yung na-build mo eh. Tapos pinapalaki mo na lang siya, di ba? So, yun, stay in your lane para mas ma-preserve mo pa. Kung ano man yung lane na tinahak mo papunta dyan, at gumana, bakit ka aalis? Di ba? So, there's so many distractions in the world right now. Kung magpapadistract ka, talo ka. So, stay in your lane yun talaga. Ang ganda. Frank Mendoza. Yes, sir. Salamat. Mr. MNLA. Tayo na, bro. I missed you. Sobra. Ina. Day ones. Tayo na. Thank you. Ilang.